So, ako si Princess si Chavez, galing sa BEd 2 Kapas. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang kwento ng aking paaralan. So, ano nga ba yung kwento ng ating paaralan? Paaralan, dito ang pangalawang tahanan natin o pangalawang bahay. Dito rin tayo natutong sumulat at bumasa. Kung sa bahay may nanay tayo, dito rin sa paaralan may pangalawang nanay tayo. Dito sa paaralan, marami tayong nakikitang mga mag-aaral. Dito din tayo natutong gumalang sa ating guro. Ano-ano nga ba ang bagay na nagbabago at nagpapatuloy o hindi nagpapatuloy sa ating mga mag-aaral? Ako bilang mag-aaral. Ano-ano ang mga ginagawa ng mag-aaral sa paaralan? So, ano nga ba yung mga ginagawa natin sa loob ng paaralan? Ginagawa ng mag-aaral sa paaralan, ginagawa nila sa paaralan upang matuto silang sumulat at bumasa. At dito rin sila kung paano igalang ang pambansang watawat. Ang aking tungkulin sa paaralan. Ano-ano ang mga dapat gawin ng mga bata sa paaralan bilang mag-aaral? Ano-ano nga ba ang dapat gawin ng mag-aaral sa paaralan? Una, dapat kailangan nating igalang ang pambansang awit at mga pambansang watawat. Pangalawa, dapat igalang ang ating mga guro. Pangatlo, huwag maging pasaway sa loob ng paaralan. So, ang mga bagay na nagbabago at di nagbabago sa aking paaralan. So, ito gawain 3. Ang aking paaralan noon, yan yung paaralan natin noon. Tapos, ang aking paaralan ngayon. So, ayan na, nagbago na yung ating paaralan. Ngayon, gumaganda na yung ating paaralan. So, ito yung tatandaan natin. May mga bagay na nagbabago at may mga bagay na nagpapatuloy o hindi nagbabago sa iyong paaralan. Ang mga desisyon o pagpapasya ng mga kasapi ng isang paaralan ang nagdudulot ng mga pagbabago o pagpapatuloy. So, next is Aralin 3, ang mga gawaing dapat kung gawin habang nasa paaralan. So, ito yung gawain dapat nating gawin sa loob ng paaralan. Mga palaging gawin habang nasa paaralan. Una, pumasok at palaging dumalo sa klase. So, una, dapat tayong pumasok kapag nasa loob tayo ng ating paaralan. At palaging dumalo at huwag tayong liliban sa klase. Pangalawa, ipagbigay alam sa guro kung liliban sa klase ng hindi inaasahan. So, sana sa pangalawa, dapat magpaalam tayo sa ating guro kung may sakit tayo o anumang karamdaman. Huwag tayong aalis na hindi nakakapagpaalam. Pangatlo, iwasan ang pag-iwas sa klase nang hindi patapos ang takdang oras. So, huwag tayong iiwas sa klase kung hindi pa tapos at hindi pa tapos nagkaklase ang ating guro. So, yan yung dapat nating gawin. Huwag tayong liliban sa mga klase hanggat andyan pa yung mga guro natin. Next, gawi o kilos sa loob ng silid-aralan. Una, laging pumasok na handa para sa mga aralin. So, dapat lagi tayong handa sa pagpasok sa ating silid-aralan. Huwag nating kakalimutan ang mga dapat gawin o sa paaralan. Pangalawa, maging magalang sa pananalita sa lahat ng oras. So, pangalawa, dapat nating igalang maging magalang tayo sa mga nakakatanda at iwasan natin ang mga sinasabi nating masasama o anumang
sinasabi natin sa mga matanda, dapat nating iwasan yun. Pangatlo, makinig ng mabuti sa lahat ng oras. So, pangatlo daw, dapat makinig tayo sa ating mga guro o mga kaklase sa bawat oras. Pang-apat, iwasang abalahin ang kamag-aral habang gumagawa. So, ito yung tatandaan natin. Huwag nating gambalahin ang mga kaklase natin habang sila ay may ginagawa. Dapat natin silang igalang para iwas gulo o anuman. Ito naman, seremonya sa pagtaas at pagbaba ng ating watawat. Una, ugaliing makibahagi sa pagtaas ng watawat. So, dapat makisali tayo kapag tinaas ang ating pambansang watawat. Pangalawa, tumayo ng matuwid at sumabay sa pagkanta ng pambansang awit. So, ito dapat maging maayos ang ating pagtayo at pag-awit sa ating pambansang awit. Pangatlo, bigkasin ang panunumpan ng buong linaw at may damdamin. Ito daw, bigkasin nating mabuti ang mga pambansang awit at ang ating panunumpa. Huwag nating laruan. Pang-apat, mataimtim na pagmasdan ang watawat habang itinataas. So, dapat huwag tayong maingay o makipagkwentuhan sa katabi. Dapat maging tahimik at seryoso tayo sa bawat gawain. So, ito ang aking mga gawain sa paaralan. So, ano nga ba yung mga dapat gawin natin sa paaralan? Gawain. Ito, yung unang picture, yung unang larawan, dapat nating igalang ang pambansang watawat. Tapos dito sa B, makinig tayo sa ating guro. Huwag tayong makipagkwentuhan sa katabi para iwas ingay. Tapos ito pangatlo sa C, dapat matuto din tayong magpaalam, hindi yung umaalis tayong na hindi nakakapagpaalam o kanino man. Tapos sa huli, sa D, panghuli ay pagkatapos nating gawain sa paaralan bago tayo maglaro. So, yung picture na sa huli, dapat bago tayo maglaro, dapat naka-arrange na lahat yung ating mga gawain, tapos na yung gawain sa bahay, gawain sa school, ganun, bago tayo maglaro. Aralin 2.2 na tayo. Ang aking mga tungkulin sa paaralan. So, ano nga ba yung mga tungkulin natin sa paaralan? Gawain 1. Ano ang mga dapat mong gawin sa paaralan bilang isang mag-aaral? So, ano nga ba yung gawain natin bilang isang mag-aaral? Unang bullet, sabi, dapat sundin ang mga rules and regulations sa loob ng paaralan. So, dapat daw nating sundin ang mga rule and regulations sa loob ng ating paaralan. Huwag tayong susuway sa mga payo ng paaralan. Pangalawa, sundin ng tama ang inuutos ng guro. So, ito dapat nating sundin yung tama ang mga inuutos sa atin. Huwag tayong susuway sa ating guro. Pangatlo, mag-aral ng mabuti. Dapat mag-aral tayong mabuti para sa ating mga kinabukasan. Pang-apat, huwag makipag-away sa kamag-aral. So, huwag daw tayong makikipag-away kung kanino man. Dahil masama ang makipag-away sa kapwa nating mag-aaral. Yan, mga dapat gawin. Lupang hinirang yung unang picture. Kapag naglalakad tayo, kapag narinig natin ang ating pambansang awit, dapat tayong huminto sa ating paglalakad kapag narinig natin yung pambansang awit natin. Tapos, pangalawang picture, yan, pagmamano sa matanda. Dapat igalang natin ang mga matatanda pag-uwi sa bahay.
magmamano tayo kay nanay o kaya kay tatay para sa ating paggalang. Tapos yan yung panghuli, dapat lagi tayong makinig o makikisama sa mga gawain sa ating paaralan. Makinig tayo sa guro at sundin natin yung mga inuutos nila. Huwag tayong maging pasaway para hindi tayo napapagalitan sa mga guro natin. So ito yung tandaan. Mayroon kang iba't ibang tungkulin sa paaralan. Mahalagang gawin mo ang iyong mga tungkulin bilang mag-aaral upang mapanatili ang iyong kaayusan sa iyong paaralan. Makatutulong din ito upang mabuti ang iyong mag-aaralan. So dapat nating gawin yung mga tungkulin natin sa paaralan para sa mga kinabukasan natin. So nandiyan nagtatapos ang aking report. So thank you for listening. Salamat sa pakikinig. Naway pagpalain kayo ng may kapal.